Sa gitnang naglalagablab na labanan, bumalot sa buong lugar ang malagim na presensya ng demonic energy. Isa sa mga demonic cultivator ang nagbitiw ng mapanghamong salita. Para sa kanya, ang ideya ng pagwasak sa Demon Lord ay isang katawa-tawang ilusyon. Ang sinumang magsabi nito ay walang alam sa tunay na kapangyarihan ng demonic path at sadyang naglalaro lamang sa sarili nilang kamatayan. Ngunit hindi ito pinalampas ng panig ni Li Yunxiao. Sa malamig ngunit matatag na tinig, ipinaliwanag na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng demonic arts at pagiging ganap na alipin ng mga demonyo. Ang tunay na cultivator ay gumagamit ng kapangyarihan bilang kasangkapan, samantalang ang mga demonic slave ay hinahayaan ng kapangyarihan na kontrolin ang kanilang kalooban. Ang sagot na yun ay lalong nagpainit sa tensyon ng magkabilang panig. Para sa mga demonic cultivator, hindi na mahalaga ang diskusyon. Ang kanilang layunin ay malinaw, alisin ang lahat ng hadlang bago nila maisakatuparan ang kanilang tunay na plano. Sa sandaling yon, isang kakaibang nilalang na may napakalakas na demonic aura ang kumilos. Ang kanyang puting buhok ay lumilipad habang ang madilim na enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, sumugod siya patungo sa kanyang target, isang katawan na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng kapangyarihang matagal na niyang hinahanap. Sa kanyang isipan, tiyak ang tagumpay. Kapag nakuha niyang ang katawan na yon, magkakaroon siya ng bagong sisidlan at muling makakamit ang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Ngunit nang tuluyan niyang hawakan ang katawan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang katawan na kanyang sinubukang sakupin ay walang laman. Isa lamang itong empty shell, isang panlilin lang. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang nahulog siya sa bitag. Pagkatapos ng isang iglap, pinakawalan niya ang teknik, ang demonic explosion formation. Habang hawak ang liwanag ng demonic explosion formation, tilan nilamon ng isang napakalaking bituin ang buong kalangitan. Ang dalawang demonic avatar na nahulog sa bitag ay tuluyang hinigop ng nagngangalit na enerhiya. Sa gitna ng sumasabog na liwanag, malamig na sumigaw ang isa pang demonic avatar. Matagal nang hawak ng kalaban ang bagay na kanilang hinahanap, ngunit hindi nila napansin na isa lamang itong peke. Kung ganun kalaki ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan, maaari nila itong kunin, kung kaya nilang mabuhay sa kapalit nito. Sa isang iglap, bumagsak ang dalawang nilalang mula sa gitna ng pagsabog. Ang kanilang mga katawan ay tila hinila pababa ng puwersa ng pormasyon. Sumunod ang isang nakakabinging dagundong. Sa gitnang mga guho, nakatayo ang mga kasamahan ni Li Yunxiao at sinuri ang paligid. Ang kanilang pagbagsak ay lumika ng napakalaking hukay sa lupa. Ang matibay na sahig ng sinaunang lugar ay nagkabitak-bitak at ang mga bato ay nagliparan sa hangin. Ang alon ng enerhiya ay kumalat sa buong paligid. May nagtanong ng may kabakong tuluyan ng namatay ang dalawang demonic avatar, ngunit agad umiling si Li Yunxiao at hindi ito ganun kadali. Ayon sa kanyang pagsusuri, malamang na malubha lamang silang nasugatan at pansamantalang nagtago gupang magpagaling. Ang patunay nito ay ang mga cultivator na ginawang demonic slaves ni Dijia. Buhay pa rin ang mga ito. Ibig sabihin, ang kanilang Panginoon ay hindi pa tuluyang namamatay. Dagdag pa niya, kung tuluyang namatay ang isa pang dakilang demonyo, ang Saint Artifact na hawak nito ay dapat sana'y naging isang walang ari na kayamanan at kusang lilitaw sa himpapawid, ngunit wala itong bakas. Sa kabilang banda, isang presensya ang lumapit. Ipinahayag nito ang kanyang pagbabalik kay Xuyan habang ang iba ay nagbubulong tungkol sa kung gaano katalino ang tanong nagplano ng lahat ng ito. Para sa kanila, ang buong pangyayari ay patunay kung gaano katuso at kahusay magplano ang nasa likod ng bitag. Ngunit bago pa humupa ang tensyon, biglang may kakaibang enerhiya na lumitaw mula sa malalim na bahagi ng guho. Isang napakalaking anyo ang nagsimulang umusbong sa basag na lupa. Ang katawan nito ay tila gawa sa pula at asul na demonic energy na magkakabit sa isang napakalaking spiral. Ang aura nito ay mabigat at sinauna na parang isang bagay na hindi dapat umiral sa mundong ito. Napaatras ang ilan sa pagkabigla, napabulalas pa ang isa kung ano ito. Maging si Li Yunxiao ay napatingin ng mabuti sa nilalang. Sa isang sulyap lamang, agad niyang nakilala ang pinagmulan ng kakaibang enerhiya. Sa kanyang isipan, isang pangalan ang sumagi, demonic origin fruit. Habang nakatayo sina Li Yunxiao sa gitnang nagkalat ng guho, matapos ang matinding pagsabog, ang kakaibang nilalang nakahawig ng isang napakalaking puno ng demonic energy ay patuloy na gumagalaw. Unti-unting nilalamon ang mga demonic slaves. Isa-isa silang sumisigaw ng may desperasyon. Master! Master!
ang kanilang mga sigaw. Ang kanilang mga muka ay tila nakabaon sa mismong laman ng nilalang, para bang ang kanilang kaluluwa ay unti-unti na ding nilalamon ng kapangyarihan ng demonic origin. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga nakasaksi. Ang nilalang ay tila isang demonic source na kumukolekta ng lakas mula sa mga aliping demonyo. Sa gitna na nagngangalit na aura, muling gumalaw ang napakalaking anyo ng demonic plant. Ang pulang bulaklak sa dulo ng katawan nito ay bahagyang nagbukas at mula rito ay nagbuga ng malalim na demonic power na bumalot sa buong lugar. Maya-maya pa, isang pamilyar na presensya ang muling lumitaw. Mula sa loob ng madilim na enerhiya ay dahan-dahang lumitaw ang puting buhok at malamig na mukha ni Dijia. Huminga siya ng malalim at agad na nasabi ni Li Yunxiao ay ang pangatlo. Napansin agad ni Li Yunxiao na ang nilalang na iyon ay konektado sa demonic origin fruit, isang sinaunang pinagmulan ng demonic power. Ang mga ugat nito ay nagdadala ng enerhiya mula sa lupa, habang ang pulang bunga sa dulo nito ay tila naglalaman ng napakalaking lakas. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyayari. Ang demonic fruit sa dulo ng nilalang ay biglang naglabas ng ilang patak ng pulang enerhiya na parang dugo na bumubuo ng bagong kapangyarihan. Sa paligid, tahimik na nagmamasid ang grupo ni Li Yunxiao. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Biglang ngumisi si Dijia habang nakaupo sa gitna ng naglalagablab na demonic aura. Malamig niyang sinabi na ang dalawang hangal na yon, sina Diye at ang isa pa, masyado nila akong minamaliit. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang isa sa mga demonic origin fruit ay nawawala. Bigla siyang napasigaw sa galit. Bakit may isang demonic origin fruit na nawawala? Saan ito napunta? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong guho. Sa kabilang panig, nanatiling tahimik si Li Yunxiao habang pawisan ang kanyang muka. Ang kanyang ekspresyon ay tila walang alam sa nangyayari, ngunit halatang may iniisip siya. Habang nangingibabaw ang madilim na aura sa buong lugar, nakaupo sa loob ng pulang demonic flower ang makapangyarihang demonyo. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakatingin sa mga cultivator na nasa ibaba. Malamig niyang sinabi na may isa pang bunga kung may nakakakita ba sa kanila. Pagkatapos ay nagbanta siya, kung sino man ang nagtago ng kanyang bunga, hindi lamang ang taong iyon ang mamamatay, lahat sila ay madadamay. Sa harap ng matinding presensya ng Demon Lord, isang cultivator ang lumuhod at nagpakilala. Ipinahayag niya na siya ang tagapagmana ng demon servant na si Yan Xingde mula sa sinaunang panahon. Sandaling nanahimik ang demonyo. Malamig siyang sumagot na, ang tagapagmana ni Yan Iking? Maganda. Ngunit sa halip na gantimpalaan ang katapatan nito, bigla niyang sinabi, dahil may ugnayan tayo, sisiyasatin ko muna ang iyong kaluluwa. Sa isang iglap, kumilos ang pulang enerhiya mula sa kanyang kamay, isang soul search technique na kayang pilitin ang lahat ng lihim mula sa isip ng isang tao. Bago pa tuluyang mangyari ang soul searching, biglang sumigaw ang cultivator na hindi ito si Lord Demon Lordi. Sa parehong sandali, isang makapangyarihang aura ang biglang sumugod sa eksena. Lord Hen Yuan, ang sigaw ay puno ng gulat. Ang bagong dating ay isang makapangyarihang nilalang na matagal nang nagtatago sa loob ng demonic energy. Ngunit tila matagal na siyang inaabangan ni Dijia. Ngumisi ang Demon Lord. Sa wakas, hindi mo na kayang magtago. Igandisawala. Sa isang mabilis na galaw, hinila ng Demon Lord ang isang demonic avatar palabas mula sa katawan ng kalaban. Ang avatar ay sumigaw sa galit, ngunit tumawa lamang ang Demon Lord. Agad nitong sabi na napakabobo mong avatar, bakit kita pakakawalan para ipahiya tayo? Malamig niyang sinabi na ang pag-atake niya sa mga tao kanina ay wala ng ibang dahilan kundi para mailabas siya. Sa isang iglap muli niya itong hinigop, nagngangalit ang demonic avatar at sumigaw sa galit. Kung balak niya, itong absorbihin siya upang palakasin ang sarili, mas pipiliin pa niyang sirain ang kanyang sariling demonic source at mamatay silang lahat ng sabay. Ngunit ngumisi lamang ang demonic lord, saad pa nito na magkakaroon muna ito ng pagkakataon bago mangyari iyon. Sa kabilang bahagi ng larangan, nagtipon ang mga cultivator ng Holy Region. Halatang pagod at sugatan na sila matapos ang sunod-sunod na laban. Lumapit ang isang cultivator kay Xuyan. Nagtanong ito kung ano ang gagawin nila. Ipinaliwanag niya ang malalang sitwasyon. Kung tuluyang maabsorb ni Deye ang demonyong iyon, ang lakas nito ay posibleng madoble.
Kapag nangyari iyon, wala nang makakaligtas sa kanila. Napailing si Xuyan, ubos na ang kanyang origin key, imposibleng makabawi siya sa maikling panahon. Tinanong ni Xuyan si Leon Xiao kung may imumungkahi ba ito. Agad niyang sinabi na mas mabuti raw na tumakas agad habang abala pa si Die sa pag-absorb sa demonic avatar. Ngunit may isang malaking problema. Ang demonic cloud na bumabalot sa buong lugar ay parang isang saradong mundo. Ipinaliwanag ni Xuyan na kanina nang gamitin niya ang Lesser Path Heavenly Extinction Formation na gawa niyang makabutas ng maliit na puwang sa ulap. Ngunit ngayon nasira na ang mga array implement ng formation. Hindi na niya kayang gamitin muli ang teknik. At ayon pa sa kanyang obserbasyon, ang demonic cloud ay tila may sariling langit at lupa, isang hiwalay na espasyo na halos imposibleng sirain. Habang nag-isip ang mga cultivator kung paano makakatakas, biglang may boses na nagsalita mula sa itaas ng bato. Hindi ninyo mababasag ang demonic cloud. Napatingin silang lahat sa pinanggalingan ng boses. Sa tuktok ng bato, nakaupo ang isang nilalang na may madilim na balat at kumikislap na mga marka sa katawan. Isang demon. Nagulat ang lahat. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang aksyon, ngumiti ang demonyo at nagsalita. Maliban na lang kung makakabukas kayo ng bagong realm o tulungan ko kayo. Sa ibabaw ng matulis na bato tahimik na nakaupo ang demonyo habang malamig na pinagmamasdan ng mga cultivator. Katabi niya ay si Leon Xiao na tila walang takot kahit kaharap niya ang isang makapangyarihang nilalang ng demonic race. Bahagyang tumawa si Leon Xiao, di lubos maisip na ngayon ay makikipagnegosasyon ang Demon Lord sa kanila. Agad nitong sinabi na huwag siyang patawanin. Sa mundong ito, ayon sa kanya, ang mga nananalo ang nagiging hari at ang mga natatalo ay nagiging tulisan. Totoo raw na natalo siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi pa tapos ang laro. Ipinaliwanag ng demonyo ang sitwasyon ng malinaw. Sa ngayon, lahat sila ay parang mga tipaklong na nasa isang bangka. Kung hindi sila magtutulungang, walang sinuman ang makakatakas sa kamatayan. Hindi mahalaga kung siya ay tuluyang maabsorb ng demonic avatar o hindi. Kapag nanatiling buo ang demonic cloud, lahat ng naroon ay mamamatay. Lumapit si Leon Xiao ng bahagyang ngumiti. Kung ganun, paano mo kami tutulungan na basagin ang demonic cloud? Agad na tanong nito. Sumagot ang demonyo ng diretso. Wala siyang sapat na lakas upang sirain ang ulap mismo, ngunit alam niya ang paraan kung paano ito mababasag. Kapag nagawa nilang sirain ang demonic cloud, magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas mula sa saradong espasyong iyon. Sa ibaba, ang ilang cultivator ay tahimik na nagmamasid. Hindi nila inaasahan na ang batang si Leon Xiao na dati nilang minamaliit ay kayang makipag-usap ng pantay sa isang demon lord. Sa kanilang isip, ito na ang marahil ang limitasyon ng kakayahan ng batang yon. Ngunit sa totoo lang, nagsisimula pa lamang siyang ipakita ang kanyang tunay na talino. Lumapit si Leon Xiao ng bahagya at ngumiti. Agad niyang tinanong kung ano ang gagawin nila para masira ito. Naubusan na sila ng sapat na oras, ngunit tahimik lang ang demonic lord. Agad nagsabi ito na kung ganun ay pagsamahin nila ang kanilang mga sandata into jade at silk. Saglit na nanahimik ang demonyo. Pagkatapos ay ngumiti rin siya at sumang-ayon kay Leon Xiao, sa isang iglap nagkamay ang dalawa.